Magtitimpla pa ako ito. At po inuumpisa na po ni Tito yung gawin yung kanyang bangka. Pagkagaling niya po sa paggawa sa bahay ng Mama ni Bal, ginagawa niya rin po dito sa bahay pagdating. Ito po yung pinahipahira niya na po ng epoxy tong kanyang bangka. Ayan po, para maging matibay. Ang masilya sa bangka. Yan po yung nagtitimpla po si Tito Dayo ng epoxy marine. Yan po yung pang masilya sa bangka. At ayan po, nagtitimpla rin po si Tito Dayo ng pintura. Para po pinturahan niya na po tong ilalim ng bangka. Isang timpla. Ano sa akin ko noon? Oh. May gulo na ako ganyan eh. Gulo pinsan. At meron po siya ritong lucky thinner. At may brush din po siyang gagamitin para pang brush ng pintura. At ito po yung pinturang gagamitin niya, lemon yellow. At ito na crystal blue. Ito po yung nasabing crystal blue. Yan po. At siya po si Tito sa mga pintura po ay maasahan niyo po siya dyan. Teka lang. At itong crystal blue para magiging apple yellow. At magiging apple green po yan. Yan po, halo-haloin lang niya yan. Tapos ano pa sunod lalagay mo dyan? Yan lang, parang yan na lang. Pamasin yan. Malagyan mo yan. Titimpla ang apple din. Yan po ay nagiging ibang kulay. Parami sa blue. Yan po ay hinahabol ni Tito Teo dahil po marami na rin pong pusit na nahuli kanina. Ayan daw po ang kilo ng pusit niya ay 200. Ay walang po natin bukas kung ilan na. May tingnan natin kung anong kulay na. Yan yung pinagsamang kulay ng lemon yellow at saka crystal blue. Kaya naging apple green na po. Ayan po, nagmamasilya na po si Tito Dayo. Ilalagyan na po niya ng pintura, di ba? Pintura natin. Pintura na may kasamang epoxy para maging matibay po yung bangka. Yan po si Tito Dayo, magaling po dyan pagpipintura. Kahit saan daw po siya magaling. Wag lang po sa sa kuryente dahil takot po siya at delikado po yun. Bale buong po yan ay lalagyan po niya lahat hanggang doon po sa hulihan ng bangka. At ang lalagay naman pong kulay dito ni Tito Dayo ay yung apple green. Yan. At dapat pala po isang kamay lang po ang gagamitin para pantay. Nakatago yung isang kamay, no? At nakatago po yung isa. Ayan po pala, tapos na po ni Tito Dayo yung masilyahan ito. Unang masilya. Unang masilya po, may pangalawa po yan para masyadong matibay. At siya po mag-overtime.
Ayan po, pangalawang masilya po na po to ni Tito Deo. Ayan po't makintab na. Singkat-ugat tama, no? Kasing kintab po ng noon ni Tito Deo, sabi niya. Ayan po. Ayun po, tayo po yung magluluto ng aming hapunan. Bali, magluluto po ako ng ginisang corn beef na may patatas. Ayan po yung ating patatas, bawang sibuyas, at saka itong corn beef. Ayan po, at naglagay na po tayo ng mantika sa kawali. At tayo magigisa na. Ayan po, nagisa ko na po itong bawang at sibuyas. Ilalagay ko na po itong corn beef. Lagay mo tuloy na. Punain mo. Doon sa may ano. Dito, tubig! Dito, dito! Punain mo. Diyan lang, diyan lang. Ilalagay ko na rin po itong patatas. Sama ko po sa gisa. At haluin lang natin para ano. Yan po yung ating corn beef na may kasamang patatas. Yan po yung lalagyan po ng sabaw. At yan na po yung aming hapunan. Bali, lagyan ko na rin po ng tubig. Yan po, tinintay lang po natin lumambot yung patatas. Ayan, ba't palambot na po itong ating patatas. Ito yung luto na. Luto po itong ating ginisang corn beef na may patatas. Ay, ba't kain na po tayo. At yan po nag-overtime na po si Tito Deo. At andito na po siya sa gilid ng bangka. Pinamasilyahan niya po yung gilid ng bangka. At gamit-gamit niya na po yung kanyang flashlight pang laot para makita niya. Talagang nag-overtime. Malabnaw. Alin, malagnab. Tingnan ko. Anong kulang? Sobra sa tingnan. At pati po dito sa loob ng bangkay, mamasilyahan din po ni Tito Deo. Bukas na yan. Sobrang sipag na pagkain. Bukas na lang daw po at sobrang sipag naman daw niya. Pag-uwi niya galing sa trabaho. Ayan po, napakasipag po ng ating Tito Deo. Galing na sa trabaho, pag-uwi, gagawa pa rin ng bangka. Lagi ito. Sa Maynila pa tayo, masipag na. Dati na daw po siyang masipag. Noon ako dito kasi dito. Dapat yung pasta. Doon na sa may ilaw. Wow.
Ayan po, bukas na lang po tayo ulit at medyo gabi na. Kami kakain na po. The next day. Magandang tanghali mga katita. Ngayon po ay punta po tayo sa tabing dagat at tutulungan ito daw yung magdala ng kanyang mga gamit panlaot dahil po siya ngayon ay lalaot. Bali, hindi muna po siya magtatrabaho dun sa bahay ng mama ni Bay dahil sayang naman daw po. Maraming nahuling pusit. Medyo mahal daw po. Kaya lalaot na po muna siya. Bali, dala ko po tong kapote ni Tito Deo. Ayan po, maganda po ngayon ang dagat. Kalmadong-kalmado po. Ayan na po ay tanghaling tapat. Mga alas 12 pa lang po ngayon. Ayan. Sobrang init. Bali po makikilaot po ulit si Tito Deo. Makiki-extra muna po siya ng bangka. At bali po itong bangka na to ito po yung extrahan ni Tito Deo. Yan po. Ayan po, kung naririnig po yung mga po lalaot na po yan mga yan. Ayan, naririnig yung mga tunog ng bangka. Lalaot. Ayan po ang tubig dagat. Ganda po ng anak di tahimik. Sarap maligo kasi lang masyadong mainit. Ayan po, tinutulak na po ng bangka ni Tito Deo. Binababa na po. Bali po ang kanyang kabarkada ngayon ay si Tito Nino. At nandito na po sa baba itong bangka na ilalahat ni Tito Deo. Kumuha po siya ng dahon ng nyog. Yan po idadali niya po sa laot. Ayan po, tinulak na siya hanggang po sa Ayan po, paanda rin na Tito Deo yung kanyang bangka. Hintay na lang po niya si Tito Nino. At yun na rin po pala si Tito Nino. Naibaba na rin po pala yung kanyang bangka. Siya po, si Tito Deo po yung kanyang kasama. Yan po, hindi pa ano ni Tito Deo yung kanyang makina. Napaandar. Ayan po, napaandar na rin ni Tito Deo. Yan na po yung mga kasama niya rin. Marami pong ang lalaot dahil maganda po ang presyo pa ngayon. Marami din pong nahuhuling pusit. Ayan po tayo uwi na. Sobrang init na po. Uwi muna ako.